balikan natin ulit kung bakit plunder nga po itong inihahain o hindi inihahain kundi ihahain pa Ihahain pa lamang lang, oo. laban nga po kay Senador Rodante Marcoleta ng Office of the Ombudsman. At kung maalala po ninyo kasi sa programang Saganang Mamamayan, online nakikita pa yan hanggang ngayon, noong November 7 po yan 2025, nireveal po ni Marcoleta o ni Ginoong Marcoleta na tumanggap nga siya ng pera sa kanya po mga kaibigan para gamitin niya sa kanyang kampanya. Oo, at ang pera daw na yan, mga kapatid, na later on ay umabot daw sa 75 million pesos ay ginamit daw ni Senator Marcoleta sa kanyang kampanya sa 2025 midterm election. So hindi pa siya senador noon. Dinepensahan pa nga niya ang desisyon na ito. Pakinggan po natin. Hindi, nakikita lang okay. natin. Ito pala, Actually, sa side. meron talagang soundbite po yan. Hindi lang namin ma-playback to kasi merong rights po yung stasyon na nag-ere po niyan. Pero yan po yung kanya mga sinabi. Nakita niyo po sa inyong screen. Chiki, pwede mo basahin ng konti yan? Yes, ito po. Ngayon, kapag naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan ako mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Merong kaakibat na kung tawagin ay deed of acceptance of donation. Pero Chiki, ang ano pa dinagdag niya? Oo, eto nga po mga kapatid. Wala rin naman daw kasing batas na sa pilitang magpapa-identify sa kanyang quote-unquote friends. Kaso, meron kasing mga batas sa Omnibus Election Code na nagsasabi na kailangan magbigay ng itemized at detalyadong listahan ng contributions at contributors ang mga kandidato. So yun yung dahilan para magsagawa ng investigasyon nga itong COMELEC. So dahil sa Omnibus Election Code of the Philippines, kailangan nga po yung imbestigahan. At dyan na nga po inamin ni Senator Marcoleta na tumatanggap o nakatanggap siya ng 75 million pesos mula sa kanyang mga kaibigan na sila Mike Defensor, Joseph Espiritu at Aristotel Viray. Again, inulit ko po, lahat po yun ay galing mismo kay Senator Marcoleta. Hindi po yan gawa-gawa, kundi galing po sa kanya. Sabay gate po niya na hindi pa campaign period po, yan yung sinistress ni Senator Marcoleta. Hindi pa campaign period nang tinanggap niya ito noong Enero 2025. Nakalusot ang depensa na iyan sa COMELEC pero hindi naman ito pinalampas ng Ombudsman. Kumbaga, kung tutusin, wala naman talagang habol na kasi nakalusot na sa COMELEC ito. Kaya lang, nagpa-interview nga siya at meron siyang nasabi mga detalye na nag-trigger dun sa pag-iimbestiga ng Office of the Ombudsman. At sa anti-plunder law po mga kapatid, kasi plunder na nga po ang tinitingnan, may dalawang klaseng ill-gotten wealth na pasok sa definisyon ng plunder. Ang una, yung paggamit ng pera ng bayan na mas pamilyar po sa atin. At yung pangalawa, ito po, receiving commission, gift, share, percentage, kickbacks, or any other form of pecuniary benefit. Ibig sabihin, ng monetary benefit, in connection with a government contract or by reason of the office or position of the public officer concerned. Sa madaling salita po, kasama ang mga mamahaling komisyon, porsyento, kickback o kahit regalo na nabigay dahil sa posisyon. May limit rin na 50 million pesos na itinakda para dito. So, ang kay Senator Marcoleta, sa alam nga po ninyo, ating lahat, 75 million. Based dun sa mga sinabi niya mismo. Panayam sa kanya. Oo. Kaya naman, mga kapatid, maaring maging komplikasyon pa ang mga sinabi po ni Ginoong Marcoleta sa interview noong November nga po na aming sinasabi sa inyo. At sabi niya doon, binigay ko nga sa iyo contribution pero utang na loob mo sa akin niya, ituring mo na lang na utang ang sabi po niya. Yan po yung mga ilan sa mga sinabi ni Senator Marcoleta doon sa said interview po na kung saan po yung nagbunsod doon sa investigasyon o pagtalakay ng Office of the Ombudsman. Okay. So kasi pinagtatalunan ngayon yan Chiki, kung bakit irereklamo ng plunder, hindi naman naglustay ng pera ng bayan or na kumuha sa kaban ng bayan si Senator Marcoleta. Pero yun na, dinefine na po kanina ng ating saligang batas kung ano naman ang ibig sabihin noong yung plunder ay pwede ring may isa pang paraan. May dalawa pala na definisyon. At alam nyo ba na hindi ito unang beses kung sakasakali? Dahil nung panahon po ni former President Joseph Estrada noong ma-convict siya for plunder, ang kanya pong kaso
ay higit kalahating bilyong protection money galing po sa wetting operators. Ano po, at halos 200 million po na kickback sa pagbili ng shares ng Bell Corporation. Lahat po yan, mga pera po na galing sa private sector at hindi po galing sa kaban ng bayan. At noong taong 2007, hinatulan na nga po siya na guilty ng Sandigan Bayan sa sala po na plunder. So, ibig sabihin, hindi lang natin na may mention, pero alam natin dahil kinover natin yung kaso na yon ni Era po at ito ay plunder kahit hindi galing Sa kaban ng bayan. kaban ng bayan. Alam ko na kinover namin yung dati. Sinasabi rin ng kampo ni former president o ni Erap na hindi ako nanlustay ng ganun din. Hindi ako nanlustay ng pera ng bayan. Galing ito sa ibang parang same logic ibang din. bagay. Oh. So, ganun po nangyari pero nakasuhan pa din at yun nga lang kalaunan after sang masentensyahan about it ay nagkaroon din naman ng mga pardon after that. Kaya nga nakatakbo pa rin siya sa posisyon. Yun po ang paliwanag dyan. At papasalamatan po namin si Ginoong Ed Lingao sa pagpapaalala sa atin kung ano po yung mga nangyari in the past na pwede pong pagbasehan ng mga nangyayari ngayon kay Senator Marcoleta.